Andito kami ngayon sa Calbayog City sa Samar. Ang Hindi lakas. namin alam kung nakikita niyo yung aming pinapadalang video, pero itong Calbayog na nasa western section ng Samar Island, ng isa sa mga inaasahan nating tatamaan itong bagyong si Ruby. At ngayon nga ay talagang lumalakas na yung hangin tsaka yung ulan. Itong lugar na ito ay nakikita natin doon sa pinakahuling forecast ng Pag-asa, talagang tutumbukin ng bagyong Ruby. At nung nakaraang mga minuto, bago pa kayo tumawag sa amin, tumaas yung lakas ng hangin dito at talagang ngayon, kung mapapansin nyo, kung nakikita nyo yung images from Maibaka, no? Itong mabundok na bahagi na yan, sa kabila niya ni yung Eastern Samar kung saan unang naglandfall itong bagyong si Ruby. Ang masasabi ko lang sa inyo sa mga oras na ito, hindi pa naman napakalaki yung pinsala na ating nakikita dito sa lungsod ng Calbayog. Meron tayong mga natatanaw na ilang mga bahay dito na buo pa naman, hindi pa naman nasisira at kahit medyo malakas na yung hangin, pero itong naranasan natin ngayon ay simula pa lamang noong inaasahan natin na hagupit ng bagyong Ruby dito sa western section ng Samar. Dahil sa mga oras na ito, ngayon pa lamang talaga gumagalaw yung mata ng Samar, somewhere between Katbalogan nandito sa aking kaliwa hanggang dito sa Katarman dito sa kanan, sa northern section naman ng Samar Island. Yan, Atom, Inya. John, Atom. may mga tanong kayo. Oo. Kasi may mga nagsasabi sa atin, ano raw ba talaga? Katbalogan ba o Kalbayog? Kasi ang alam ko dyan, magkadikit yan eh. Base na rin sa sinasabi ng Pag-asa, magkadikit yung area na yan. So ang tanong, anong talagang tinatamaan? Katbalogan o yung Kalbayog? Yung mata, John, hindi natin masabi talaga kung saan, pero yung 4 a.m. Update ng Pag-asa, sinabi niyang nasa 40 kilometers northeast nitong Katbalogan yung bagyo. Ibig sabihin nun, nasa gitna ito ng Katbalogan at ng Calbayog. Mahirap na sabihin for certain kung saan talaga yung bagyo ngayon, pero itong Katbalogan ay around 1 hour away kung gagamit ng sasakyan mula dito sa Calbayog. Kani-kanina lamang, tinatansya natin kung anong oras ba yung darating dito yung bagyo. At dahil sa napakabagal talaga ng pagkilos nito, nasa 10 kilometers per hour lamang, kahit na naglandfall siya bandang alas 9:15 kagabi dito sa eastern portion ng Northern Samar sa may bayan ng Dolores, ang bagal bago siya nakarating dito sa western portion ng Samar Island. Kaya naman ang pinangangambahan natin ngayon, bukod doon sa malakas na hangin na dala nitong bagyong si Ruby, yung tubig, yung ulan na maaari niyang ibuhos, lalo na doon sa mga bulubunduking lugar, at malaki ang posibilidad na magkaroon ng mga landslide at ng mga pagbaha sa mga lugar na ito. At paalala ko lang, John, na populated itong mga lugar dito sa coastal areas ng Samar. Karamihan sa mga komunidad ay nandito sa coastal areas. Andyan pa rin ang banta ng landslide, bagamat dahil itong western facing nasa kanlurang bahagi ng isla at yung hangin ay nanggagaling dito sa aking likuran, mas maliit yung tsansa ng malakas na storm surge tulad ng ating naranasan noong bagyong Yolanda noong 2013. Ang iniisip lang natin ngayon, yung mga kababayan natin dito sa eastern portion ng Samar Island, dito po sa mga bayan ng Dolores, sa Oras, sa Lawang at yung mga bayan na yan, meron tayong mga naririnig na reports na nagkaroon ng storm surge doon